Niyanig ang buong Pilipinas nang sumambulat sa publiko ang milyong-milyong halaga ng mga bigas na itinatago ng ilang mga negosyante. Ibinuking ito sa publiko sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa ating bansa. Marami ngayon ang nagsasabi na ito marahil ang dahilan kung bakit hindi bumababa ang presyo ng bigas. Patuloy ang ating gobyerno sa paghahanap ng maaaring paraan upang masolusyonan ito at isa na sa mga iminumungkahi ay muling ipatupad ang Masagana 99 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ano nga bang napapaloob sa programang ito noon at ano ang magiging tulong nito para bumaba ang presyo ng ating bigas? Dapat nga ba itong ibalik at suportahan ng taong bayan? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika Paps, samahan niyo akong balikan ang kasaysayan upang alamin kung ano ang Masagana 99 at ito nga ba ang solusyon sa ating issue ngayon sa bigas. Isang paalala. Ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Muling nabuhay at pinag-usapan ng programang Masagana 99 ng namayapang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ipinatupad 5 dekada na ang nakakalipas. Napakaganda ng epekto ng Masagana 99 sa isyu ng produksyon ng bigas sa Pilipinas magmula nang ipatupad ang nasabing programa. Ang Masagana 99 ay isang programa sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na sinimula noong 1973. Ang ginintoang Masaganang Ani o GMA ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ang Masagana 200 ng Pangulong Rodrigo Duterte ay hango sa konsepto ng Masagana 99. Ang salitang Masagana ay bountiful sa Ingles ayon sa artikulong Masagana 99 na lumabas sa online platform ng The Center for Media and Democracy o CMD. Ang CMD ay isang watchdog sa Estados Unidos kung saan nagsasagawa ng malalimang investigasyon sa mga kawani at mananaliksik nito hinggil sa korupsyong sumisira at nagbabaliwala sa demokrasya, kapaligiran at pagunlad ng ekonomiya. Pinili ni Marcos ang salitang masagana sapagkat ang proyekto ay naglalayong maging masagana ang buhay ng mga Pilipino, partikular na ang mga magsasaka simula 1973 hanggang sa mga susunod na taon. Ang 99 naman ay literal na 99 kabang bigas o 4,900 kilos ng bigas ang dapat anihin ng bawat isang hektarya na lupa na sinasaka ng mga grupo ng mga magsasaka. Binanggit ng artikulo ng CMD at ng iba pang mga taong kabisado ang Masagana 99 tulad na Dr. Emil Javier, Fernando Malveda at Rosendo So. Si Javier ay naging Pangulo ng University of the Philippines noong 1993 hanggang 1999 at kinilalang national scientist ng bansa. Samantalang si Malveda ay Pangulo ng Leeds Agricultural Products Corporation at pinuno naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG at Abono Party List si So. Binanggit ni Malveda sa media forum ng isang broadsheet nitong Marso na layunin ng Masagana 99 na baguhin ang inaaning 45 kabang bigas kada isang hektarya o mahigit 2,227 kilo. Inilunsad ni Marcos ang Masagana 99 noong 1973 bilang sagot sa matinding suliraning humahambalo sa bansa mula 1971 hanggang 1973. Natigil ang Masagana 99 noong 1979 dahil nagkaroon ito ng problema. Matagal nang walang Masagana 99. Noong 1979 ay itinigil na ito ng Administrasyong Marcos kahit naging matagumpay ito. Naging matagumpay ang proyekto ni Marcos dahil binigyan ng mga maliliit na magsasaka ng access to a package of technology without which it is impossible to grow decent, profitable crops of rice. Pinalitan ito ni Marcos ng programang Fields na tungkol sa fertilizers, infrastructure and irrigation, education and extension work, loans, drying, and post-harvest facilities, and seeds.
Ang Fields ay karugtong ng Masagana 99. Inayos ng Fields ang naging pagkakamali ng Masagana 99 kung saan ang layunin pa rin ay ang kagustuhan ni Marcos na magtuloy-tuloy ang masaganang produksyon ng bigas upang buhayin ng mga magsasaka ang mamamayang Pilipino. Ayaw ni Marcos ang importasyon sapagkat hindi bahagi ng bagong lipunan ang walang tigil na pag-angkat ng Pilipinas ng bigas sa ibang bansa na nagaganap na mula pa noong sakop ang Pilipinas ng mga dayuhan. Inilunsad ni Marcos ang bagong lipunan makaraang umiral ang batas militar sa bansa dahil hangad niyang matanggal ang mga suliranin at sakit ng bansa na hindi na natanggal mula sa rehimeng Commonwealth ni Manuel L. Quezon at Sergio Osmeña hanggang sa kanyang unang dalawang termino. Sa programang ito, magtatanim ng palay na kung tawagin ay Green Revolution na pinaunlad ng International Rice Research Institute. Ang produksyon ng palay ay lumago dahil bukod sa suportado ng gobyerno ang mga magsasaka, ay ipinalaganap din ang pagtatanim ng IR-8 hybrid rice na hamak na mas maraming naaaning palay kaysa sa ibang binhi. Ang uri ng bigas na ito na itinatanim ay may kakayahang magbigay ng mataas na ani. Kailangan lamang ng sapat na rami ng abono, pesticides at irigasyon. Nakapaloob sa Masagana 99 ang pinaunlad na teknolohiya, pautang, pagsuporta sa presyo ng bigas at paggamit ng murang pataba. Layunin ng 10 taong programang ito na maging sapat ang palay o bigas sa bansa at tumaas ang kita ng mga magsasaka. Tinawag na Program for National Survival ang Masagana 99 dahil binuo ito sa panahong nakakaranas ang bansa ng krisis sa bigas. Sa loob ng 4 na buwan na natapat pa sa panahon ng anihan noong 1972, binayo ng 28 bagyo ang bansa. Nagkaroon ng malawakang pagbaha sa gitnang Luzon na siyang itinuturing na Nation's Rice Granary. Sinundan pa ito ng pagkalat ng tungro o isang sakit na sumisira sa mga pananim. Tinipo ng mga magsasaka at profesional sa larangan ng agrikultura para turuan ng makabagong teknolohiya at pinahiram din sila ng puhunan sa mababang interes. Ang programang ito ang naging daan noon para maging sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas at hindi na umangkat mula sa iba't ibang bansa mula 1976 hanggang 1985. Sa katunayan, nag-supply pa ito sa ibang bansa gaya ng Indonesia at namahagi sa kaban ng rehiyon. Nagbigay hanap buhay rin ito sa 6,000 agricultural technicians at 530,000 magsasaka. Ang pautang at mga pagsasanay na ibinibigay sa mga magsasaka ang sikreto raw kung bakit naging matagumpay ito nang ipatupad. Ang Masagana 99 ay programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na sinimula noong 1973 at naging sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas at hindi umangkat mula sa ibang bansa mula 1976 hanggang 1985 at naging rice exporter pa ang Pilipinas. Ito na nga kaya ang magiging solusyon para sa inaasam na 20 pesos per kilo na presyo ng bigas sa Pilipinas. Matatandaan na noong nakaraang taon ay nangako si Ferdinand Marcos Jr. na pabababain niya ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo kapag siya ay nahalal na Pangulo ng bansa. Inalbahan ito ng mga miyembro ng pambansang kilusan ng mga samahang magsasaka o pakisama at ng mga magsasaka ng Sumilaw, Bukidnon. Wala umunong kakayahan ng Department of Agriculture na maibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas sa bansa. Sinabi ni Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian na ang presyuhan sa bigas ay depende sa merkado kahit na nakupo na ng ahensya ang target na 95% rice sufficiency sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong 2028. Sinabi ni Sebastian na kaya nilang maibaba ang post-harvest cost at production cost pero hindi nila kayang gawing 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Aniya, ang presyo ng bigas ay mag-stabilize sa 45 pesos hanggang 46 pesos per kilo sa panahon ng anihan. Niliwanag ni Sebastian na dahil sa pagpasok ng imported na bigas sa bansa na may kamahalan ng presyo ay tumataas din ang presyo ng lokal na bigas sa mga pamilihan. Una rito, tinagubilina ng Kamara ang Department of Agriculture na ang projection ng ahensya ay nananatiling mataas ng 2 beses kaysa sa pangako ni Pangulong Marcos na ibababa nito ang presyo ng bigas sa bansa. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriation sa panukalang 167.5 bilyong pesos na pondo ng Department of Agriculture, kinwestiyon ni Basilan Representative Mujin Hataman kung nasa roadmap ba ng Department of Agriculture ang 20 pesos kilo ng bigas sa ilalim ng termino ni PBBM.
Sinabi ni Sebastian na hindi na pag-usapan ng mga opisyal ng Department of Agriculture ang 20 pesos kada kilo, pero kasamaan niya ito sa kanilang hangarin pero hindi sa nasabing halaga. Marami sa nagdaang mga administrasyon ang sumubok magpatupad ng iba't ibang polisiyang magsusulong ng rice self-sufficiency sa Pilipinas. Tinignan nila kung posible ba na huwag mag-import at mag-rely na lamang tayo sa bigas na gawa dito sa Pilipinas. Sa kasamaang palad, hindi naging matagumpay ang mga polisiyang ito. Hanggat hindi nare-resolba ang mga pangunahing problema sa sektor ng agrikultura, hindi natin maiiwasan ang pag-import ng bigas. Sa ngayon, imbes na food self-sufficiency, marahil ay mas kailangan nating masigurong may food security sa Pilipinas. Matiyak na may sapat na supply ng pagkain upang maiwasan ang anumang krisis sa pagkain. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!